you will receive a miracle today. That is the good news. Amen? Pero ang tanong, bakit? Hindi ako karapat-dapat, hindi naman ako humingi, wala akong pananampalataya. Bakit? Isa lang ang dahilan ng Diyos, para lumakas ang iyong pananampalataya. Tandaan niyo po yun, pag ang Diyos gumagawa ng himala, yun lang kanyang dahilan, para magkaroon ka ng pananampalataya, para tumubo ang pananalig mo sa Kanya. Kahit na nagdududa ka, nanghihina ka na, nawawalan ka ng pag-asa, tulak mong sarili mo, lumapit ka sa Kanya at magtiis ka diyan sa imposible mong sitwasyon. Alam niyo po, basahin niyo man ang Biblia, you would see this, that our problems are usually the doors to our miracles. Bago ang himala, may problema. Paano po nahati ang dagat nung panahon ni Moises, di ba? Hinahabol po sila ng mga Egyptians. Balak silang patayin. Gumawa ang Diyos ng daan para sa kanila. Kasi meron panganib. Si Haring David, bago siya naging hari, sinong nakaaway niya? Sinong nakalaban niya? Sinong natalo niya? Si Goliath, higante. Bago ang trono, meron munang hadlang, merong pagsubok. At dito sa ating ebanghelyo, napakaraming tao, 5,000. Hindi pa kasama dyan yung mga babae, yung mga bata. Ang sabi po, 5,000 ang lalaki. Ibig sabihin, mas marami pa ang mga tao doon. Pero anong problema? Kakaunting pagkain, pero pinarami ng Panginoon. So my dear friends, I invite you that whenever you face your problems, whenever you are undergoing great challenges in your life, rather than being depressed, being afraid, be excited, be joyful. Matuwa ka, masabik ka. Ang sabihin mo, dahil sa problemang ito, magkakaroon ako ng pagpapala at milagro. Because of this problem, God will bless me. God will provide for my needs. And there will be enough. There would be excess. There would be abundance. Pagkatapos akong tinulungan ng Diyos, may sobra pa. Ganyan kabuti, ganyan kabait ang Diyos. Amen? Meron po tayong isang follower. Bumisita po siya dito sa parokya. I think last April, nagdala po ng napakaraming pagkain. Tinawag po lahat ng mga bata dito sa parokya, pinakain, kasama po yung kanilang mga magulang. Busog na busog po yung mga bata. Umuwi po sila, may bit-bit pa, may Sharon pa. Pero habang pinapakain namin yung mga bata, yung mga tao, nagkukwento siya sa akin, sabi niya, Father, kung hindi mo lang alam yung buhay ko, dati noon, sobrang hirap ko. Mahirap pa ako sa daga. Yung bahay ko, muntikan ng kinuha. Nalugi ako sa pagtitinda. Walang-wala talaga akong pera. Pinapaalis na ako doon sa aming tinitirhan. Dumating na mga pulis. Lumuhod na ako, nakikiusap ako sa kanila. Pero alam niyo, Father, naawa sa akin yung mga pulis. Bakit? Kasi habang nakikiusap ako, hawak-hawak ko yung Santo Niño. At dahil doon, binigyan ako ng isa pang chance sa mga pulis. Sabi nila, o sige, huwag kang maingay ha. Basta't gawin mo yung makakaya mo. Hindi ka na namin babalikan. Husayan mo na, pagbutihan mo na. Alam niyo po, Father, dahil dun sa chance na binigay nila sa akin, pagkatapos nun, hindi ko ba alam bakit nagkasunod-sunod na ang blessing ni Lord. Hanggang nagkadoble-doble na yung aking kapital. Bilang pasasalamat ko, utang na loob ko sa Diyos. Bawat taon, nagpapakain ako kasi naranasan ko yan. Dumaan ako sa sobrang hirap na naramdaman ko sobrang sakit ng aking tiyan, kumakalam. Gabi-gabi ang pagkain ko lang ay ang aking mga luha. Pero napakabuti ng Diyos, pinalitan niya yung aking luha ng tuwa. See my dear friends, how good is our God. Dahil kung nagawa ng Diyos noon, magagawa ng Diyos ngayon at hanggang bukas. Proclaim that, believe that our God is a God of yesterday, today, and tomorrow. And who is this God? He is a God is so good. Our God is so good. He will not only bless you, He will also give you miracles
Kaya nga, kahit na hindi mo pa natatanggap ang milagro, magpasalamat ka na. Magpasalamat ka. Bakit? Kasi kahit na walang milagro, meron kang blessing. At pagdating ng milagro, sana naman, lalo pa lumakas ang iyong pananampalataya. At palagi kang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa Diyos. The first ingredient of a miracle is allowing God to bless things, person, experiences in your life. Sabi sa ating ebanghelyo, pagkatapos daw, benendisyonan, pinagdasal, pinasalamatan ni Jesus itong mga tinapay, biglang dumami. Ang tanong sa ating bambuhay, pinapabendisyon ba natin ito sa Diyos? Minsan ang nagiging hadlang, bakit hindi natin pinapabless sa Panginoon ang ating buhay ay dahil tinitignan nating maliit ito. Pero gaano man kaliit yan, gaano man sa tingin mo walang kwenta, walang halaga, subukan mo, ipabendisyon mo sa Diyos at magtiwala ka. Lalaki yan, darami yan. Kahit na ang gamit mo, bisikleta lang sa iyong pagtatrabaho, kahit na maliit lang ang iyong business, sari-sari store, kahit ang iyong bahay, tahanan, barong-barong lang, kahit kakarampot ang iyong pera, kahit na sabihin mo napakarami mong utang, ano man yan, ipabendisyon mo sa Diyos. Kahit na yung iyong mga problema, yung iyong pagsubok, kahit na ang iyong mga pag-aalala, ipabless mo, ipabendisyon mo sa Diyos. Pag tayo po ay nagigising sa umaga, paano ba tayo nagdarasal? Baka hingi lang tayo ng hingi. When was the last time that you asked the Lord to bless you, to bless your husband, to bless your children, to bless your house, to bless your business, to bless everything in your life? Paano ba tayo nagdarasal bawat umagang kagising natin? Minsan po, pag ako ay namimili, pagkabayad ko po, kung napansin ko pong ako yung buena mano, kukunin nila yung pera, ng mga tindero, tindera. Ano yung gagawin nila? Ipapaypay nila doon sa kanila mga paninda. Anong ibig sabihin nun? Darasal sila. Gusto nila na makarami sila sa kanilang pagtitinda. At napapaisip po ako, sabi ko, buti pa yung pera, pinamble-bless doon sa kanilang paninda. Paano kaya yung blessing ng Panginoon? Anong nagparami doon sa pagkain? Hindi naman po yung pera, kung hindi ang Panginoon. At bakit dumami ito? Kasi kinuha niya yung kakaunting tinapay at benendisyonan niya. Kung hindi natin papabayaan ng Diyos na kunin yung kakaunti sa atin, at kung hindi natin papabayaan ng Diyos na bendisyonan ito, to bless it, hindi ito darami. The first ingredient of a blessing is allowing God to take the little that you have and allowing God bless it. Pabayaan mo ang Diyos. Bendisyonan ito. Araw-araw, pabless mo, pabendisyon mo ang iyong buhay. But secondly, walang milagro kung walang sakripisyo. Tandaan niyo po yan. Sa tingin niyo po, darami kaya yung tinapay kung agad itong kinain ng mga alagad? Bakit dumami yung tinapay? Kasi hindi nila kinain, hindi nila tinago. Ibinigay nila, inialay nila. Kahit nung pagkatapos pong binless ng ating Panginoon, yung pagkain, yung tinapay, yung isda, hindi sila nakinabang, hindi nila ginamit. Kung hindi pagkatapos na binless ng ating Panginoon, pinamigay nila sa mga tao. Pagkatapos nilang pinamigay, dito po lalong dumami. See, walang milagro kung hindi sila nagsakripisyo. Kaya dumami kasi nag-alay sila. Ako po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung aking pong mga magulang nagsakripisyo para sa amin.
Inuna kami. Dahil po dito, nakatapos kami. At ngayon, meron po kaming magandang buhay. Yung pong aking nanay at tatay, napakadalang lang po bumili ng damit. Tinitiis po nilang hindi sila bumili ng damit. Bakit? Kasi inuna po nila yung aming pagkain. Inuna po nila yung aming tuition fee. Kung pong inuna nila ang kanilang sarili, yung luho nila, siguro po hindi kami nakatapos. Palagi po nilang sinasabi sa amin, yung pinakamahalagang kayamanan na maaalay nila, maibibigay nila, ay isang kalidad na edukasyon. Pero alam po natin kung gaano kamahal ang isang quality education. Naibigay nila yon. Paano? Dahil nagsakripisyo sila. Kung gusto mo rin magkaroon ng milagro sa buhay mo, matuto kang magsakripisyo, matuto kang magparaya, matuto kang maghirap, matuto kang magtiis. Dahil pagkatapos ng iyong pagtitiis, meron naman grasya, merong pagpapala sa Diyos. My dear friends, we have already received a miracle from the Lord. But if we want that this miracle to multiply, we have to allow God to bless the little that we have. Pabayaan mo ng Diyos. Bendisyonan kahit na yung kakarampot sa iyong buhay. Magtiwala ka na sa iyong pagsasakripisyo, may milagro. Darami yan sa tulong ng Diyos. My dear friends, many times in our life, we are discouraged. And yet, do not forget, God always tries to inspire us. God never fails to inspire us. Di ba meron pong kasabihan? Success is 99% perspiration, but 1% inspiration. Kailangan natin yung 1%, yung katiting, kaunti na magpapalakas sa atin. Kasi sa kakaunting inspirasyon, malaking bagay yan para pagpatuloy mo ang iyong paglalakbay, para pagpatuloy mo ang iyong buhay. Ang ating pong Panginoon, narinig na naman natin sa ating ebanghelyo, nakaranas na naman ng masasakit na salita at muntikan ng pinagbabato. Sinabihan na naman siya, isa siyang demonyo, sinasaniban daw siya ni Satanas. At nung ayaw ng mga tao yung kanyang pangaral, sabi ng ebanghelyo natin, pumulot sila ng mga bato, ihahagis sa kanya, babatuhin na siya. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Umalis siya at pumasok sa templo. Pinapaalala sa atin, pag tayo ay binabato na rin ng ibang tao, pag sinisiraan tayo ng ibang tao, o nakakaranas tayo ng bigat, ano masakit sa ating buhay, follow Jesus. Go inside the temple. Find your inspiration. Ano ang inspirasyon ni Jesus? Ang kanyang ama na nandun sa loob ng templo. Para sa kanya, ang templo ay ang bahay tahanan ng kanyang ama. Habang nasa loob ng templo si Jesus, kaugnay niya ang kanyang ama. Yun yung nagpapalakas sa kanya. Ano pang inspirasyon ni Jesus? Yung mga ginagawa niyang mabubuti. Hindi pa pag meron kang ginagawang mabuti, kahit anong sabihin ng ibang tao sa iyo, that gives you fulfillment, that gives you inspiration. Yan yung nagpapasaya sa iyo. Keep on doing the good that you are doing and find inspiration in that. At ang nagpapalakas din kay Jesus ay yung mga taong binamahal niya. Tayo. Meron pong isang magandang kasabihan from St. Thomas Aquinas. Sabi niya, God's Son loved man as if man is God. Bakit tayo minamahal ng anak ng Diyos? Kasi para daw tayong Diyos sa Kanya. Pag meron kang minamahal, kahit na nahihirapan ka, hindi ba? Yan yung nagsisilbing inspiration mo. Tanungin mo ang iyong sarili, ano yung 1% na inspiration mo? Sana hindi lang 1%, dagdagan mo. Nakita nyo naman po kung ano ang magagawa ng 1% na inspiration. Kakayanin niya yung 99% perspiration, 99% na hirap, 99% na sakit, 99% na pagdurusa. That is just 1% inspiration. Paano pa kaya kung dadagdagan mo yan? Kung 5%, kung meron kang 10 dahilan na nagpapalakas sa'yo, nagpapasaya sa'yo, kaya mong gawin yung imposible.
Kung nawala na yung inspirasyon mo sa iyong asawa, tingnan mo yung iyong mga anak. Kung nawawala yung inspirasyon mo dahil sa iyong biyanan, nandiyan pa naman yung iyong mga kaibigan. Amen? Kung nawawala na yung inspirasyon mo sa iyong trabaho, baka meron ka rin naman libangan. Kung nawawalan ka na ng pag-asa dahil sa iyong sakit, anong ginagawa ng iyong pananampalataya sa Diyos? Inspiration is always available. Meron, nandyan. Kailangan lang natin buksan ang ating mga puso at isipan. Even a 1% of inspiration can create miracles. How much more if we increase it in our lives?